Ika-62 kabanata, ang pagtatapat ni Padre Damaso. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Talasalitaan. Dyaryo. Pahayagan na naglalaman ng mga balita. Kasunduan. Legal na kasulatan o kasunduan ng mga partido. Himutok. Daing. Magpapatiwakal. Magpapakamatay. Kalinga. Pagmamahal o paggabay. Kumbento. Isang gusali kung saan nakatira ang mga relihiyosong grupo katulad ng mga pari, madre at iba pa. Azotea. Balkonahe. Inosente. Walang malay. Paninindigan. Pagtupad sa isang desisyon o pag-iisip. Kinaumagahan, maraming regalo ang nakapatong sa ibabaw ng hapag, ngunit hindi man lamang ito pinansin ni Maria Clara. Ang kanyang atensyon ay nakatuon sa dyaryong naglalaman ng balita tungkol sa pagkalunod o pagkamatay ni Crisostomo. Gayunpaman, hindi niya binasa ang balita. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Padre Damaso. May isang bagay na hiniling sa kanya si Maria Clara. Ang sirain o ipahinto ang kasunduan ng kasal nila ni Linares at pangalagaan ng kapakanan ng kanyang ama. Nais ni Maria Clara na hanapin ang kanyang unang kasintahan na si Crisostomo matapos siyang maikasal kay Linares. Ngunit dahil sa balitang namatay na si Crisostomo, ipinahayag niya na wala na siyang ibang lalaking pakakasalan. Mas pipiliin pa niyang pumasok sa kumbento o magpakamatay kaysa magpakasal sa isang lalaking hindi naman niya minamahal. Alam ni Padre Damaso na paninindigan ni Maria Clara ang kanyang sinabi, kaya tumingi siya ng tawad sa dalaga. Napaiyak ng malakas si Padre Damaso at binigyang diin niya na ang pagmamahal at pagtingin niya kay Maria Clara ay walang kapantay. Wala nang nagawa si Padre Damaso kundi pagbigyan ng kagustuhan ni Maria Clara na pumasok sa kumbento kaysa piliin itong kitilin ang sariling buhay. Malungkot siyang umalis, nagpunta sa azotea, tumingala sa langit, at bumulong ng panalangin. Hiniling niya sa Diyos na siya na lamang ang parusahan at huwag ang kanyang anak na walang malay at nangangailangan ng kalinga. Damang-dama ni Padre Damaso ang labis na kalungkutan ni Maria Clara.